Mga Hukom Kapitulo 16. Si Samson at si Delilah. At naparoon si Samson sa Gaza, at nakakita roon ng isang patutot at sinipangan. At ibinalita sa mga taga-Gaza na sinasabi, si Samson ay naparito, at kanilang kinulong siya, at binakayan siya buong gabi sa pintuang bayan, at tahimik buong gabi, na sinasabi, maghintay tayo hanggang magmukhang liwayway, saka natin patayin siya. At si Samson ay humiga hanggang heteng gabi, at bumangon sa heteng gabi at humawak sa mga pinto ng pintuang bayan, at sa dalawang haligi, at kapwa binunot, pati ng sikang, at pinasan sa kanyang mga balikat, at isinampa sa taluktok ng bundok na nasa tapat ng Hebron. At nangyari pagkatapos, na siya'y suminte sa isang babae sa libis ng Sorek, na ang pangalay Delilah. At inahan ng mga pangulo ng mga Filisteo ang babae, at sinabi sa kanya, dein mo siya, at tingnan mo kung saan naroon ang kanyang dakilang kalakasan, at sa anong paraan mananaig kami laban sa kanya upang aming matalian at mapigati siya, at bibigyan ka ng bawat isa sa amin ng 1,100 putol na pilak. At sinabi ni Delilah kay Samson, saysayan mo sa akin, isinasamo ko sa iyo, kung saan naroon ang iyong dakilang kalakasan, at kung paanong matatalian ka upang pighatiin ka. At sinabi ni Samson sa kanya, kung tatalian nila ako ng 7 sariwang yantok na kailanman ay hindi natuyo, ay hihina ako, at ako'y magiging gaya ng alinmang tao. Nang magkagayo'y nagdala ang mga pangulo ng mga Filisteo sa kanya ng 7 sariwang yantok na hindi pa natutuyo, at ipinagtali niya sa kanya. Ngayoy may mga bakay na sa silid sa loob, at sinabi niya sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at kanyang pinatid ang mga yantok, na tulad sa taling estopa pagka nadidikitan ng apoy, sa gayo'y hindi na alaman ang kanyang lakas. At sinabi ni Delilah kay Samson, narito, pinaglaruan mo ako, at pinagbulaanan mo ako, isinasamo ko ngayon sa iyo na saysayan mo sa akin kung paano matatalian ka. At sinabi niya sa kanya, kung tatalian lamang nila ako ng mga bagong lubod na hindi pa nagagamit, ay hihina nga ako at magiging gaya ng alinmang tao. Sa gayo'y kumuha si Delilah ng mga bagong lubad, at itinali sa kanya, at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at ang mga bakay ay nangasa silid sa loob, at pawang pinatid niya sa kanyang mga bisig na parang sinulid. At sinabi ni Delilah kay Samson, hanggang dito'y pinaglaruan mo ako, at pinagbulaanan mo ako, saysayan mo sa akin kung paanong matatalian ka, at sinabi niya sa kanya, kung iyong hahabihin ang 7 tirintas sa aking ulo nang hinabong kayo. At kanyang pinagtibay ng tulos, at sinabi sa kanya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog, at binunot ang tulos ng panghabi, at ang hinabi. At sinabi niya sa kanya, bakit nasasabi mo, na iniibig kita, sa bagay ang iyong puso ay hindi sumasaakan. Pinaglaruan mo akong makaitlo, at hindi mo isinaysay sa akin kung saan nagpapahinga ang iyong dakilang kalakasan. At nangyari, nang kanyang igiit araw-araw, at kanyang ipilit sa kanya, na ang kanyang loob ay naligalig sa ikamamatay. At isinaysay niya sa kanya ang kanyang buong taglayin sa kanyang puso, at sinabi sa kanya, walang pangahit na nagdaan sa aking ulo, sapagkat ako'y naging Nazaaryo sa Diyos mula sa tiyan ng aking ina, kung ako'y ahitin, hihiwalay nga sa akin ang aking lakas, at ako'y hihina, at magiging gaya ng alinmang tao. At nang makita ni Delilah na sinaysay sa kanya, ang buong taglayin niya sa kanyang puso, ay nagsugo siya at tinawag ang mga pangulo ng mga Filisteo, na sinasabi, ahunan pa ninyong minsan, sapagkat sinaysay niya sa akin ang buong taglayin niya sa kanyang puso, nang magkagayo'y inahan siya ng mga pangulo ng mga Filisteo, at nagdala ng salapi sa kanilang kamay. At pinatulog niya siya sa kanyang mga tuhod, at nagpatawag siya ng isang lalaki, at inahit ang 7 tirintas sa kanyang ulo, at pinasimulan niyang pighatiin siya, at ang kanyang lakas ay nawala. At sinabi niya, narito na sa iyo ang mga Filisteo, Samson, at siya'y gumising sa kanyang pagkakatulog, at sinabi, ako'y lalabas na gaya ng dati, at ako'y magpupumiglas, ngunit hindi niya talos na ang Panginooy humiwalay sa kanya. At hinuli ng mga Filisteo, at dinukit ang kanyang mga mata, at inilusong nila sa Gaza, at tinalian siya ng mga panggan na tanso, at siya'y gumiling sa bilangguan. Gayon may nagpasimulang tumubo uli ang buhok ng kanyang ulo, pagkatapos na siya'y maahitan. At nagpipisan ang mga pangulo ng mga Filisteo upang maghandog ng isang dakilang hain kay Dagon na kanilang Diyos, at manggagalak,
sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos si Samson na ating kaaway sa ating kamay. At nang makita siya ng bayan, ay kanilang pinuri ang kanilang Diyos, sapagkat kanilang sinabi, ibinigay ng ating Diyos sa ating kamay ang ating kaaway, at ang mangwawasak sa ating lupain, na pumatay sa marami sa atin. At nangyari, nang masayahan ang kanilang puso, na kanilang sinabi, tawagin si Samson, upang siya'y ating mapaglaruan, at tinawag nga si Samson mula sa bilangguan, at siya'y pinaglaruan nila, at kanilang inilagay sa pagitan ng mga haligi. At sinabi ni Samson sa bata na umaakay sa kanya sa kamay, ipahipo mo sa akin ang mga halijing pumipigil ng bahay, upang aking mga hilagan. Ang bahay nga ay puno ng mga lalaki at babae, at ang lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo ay nandoon, at sa bubungan ay may 3,000 lalaki at babae, na nanonood samantalang pinaglalaroan si Samson. At tumawag si Samson sa Panginoon, at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalanggan ko sa iyo na alalahanin mo ako, at idinadalanggan ko sa iyong palakasin mo ako, na minsan na lamang, O Diyos, upang may ganti kong paminsan sa mga Filisteo ang aking 2 mata. At si Samson ay pumihil sa 2 gitnang haligi na pumipigil ng bahay, at isinuhay sa mga yaon, ang isa sa kanyang kanang kamay, at ang isa'y sa kanyang kaliwa. At sinabi ni Samson, mamatay nawa akong kasama ng mga Filisteo, at iniubos niya ang kanyang buong lakas, at ang bahay ay bumagsak sa mga pangulo, at sa buong bayan na nandoon sa loob, sa gayoy ang nangamatay na kanyang pinatay sa kanyang kamatayan ay higit kaysa pinatay niya sa kanyang kabuhayan. Nang magkagayoy lamusong ang kanyang mga kapatid at ang buong sangbahayan ng kanyang ama, at kinuha siya, at iniahon siya, at inilibing siya sa pagitan ng Sora at Eshtaol sa libingan ni Manoah na kanyang ama, at siya'y naghukom sa Israel na 20 taon.